day everyone. So now let's proceed to another topic. So our topic for today is all about the understanding of rational function. So let's define first what is the meaning of rational function. So rational functions are the functions which are expressed as a ratio of two polynomial functions. So a rational function f of x is a function in the form of f of x is equal to g of x over h of x, where h of x is not equal to 0. So, ibig sabihin nito, rational function, sa yan ay ini-express as ratio. So, kapag ratio, meron tayong numerator and meron tayong denominator. So, itong mga natin sa numerator natin ang denominator, ito ay mga polynomial functions. So, kailangan ang ating denominator is not equal to 0 kasi kapag 0 yung denominator natin, hindi na natin ma-solve ang problem. So, let us have an example for the rational functions. So, number one example, we have f of x is equal to 1 over x. So, 1 is our numerator and x is our denominator. Another example, we have g of x is equal to x minus 4 and x minus 6. So, our numerator is x minus 4 and our denominator is x minus 6. And another example is we have h of x. So, h of x is equal to x squared minus 3x plus 4 over x minus 5. So, ito yung mga example ng mga rational numbers. So, we have rational functions rather. So, we have numerator and denominator. So, now, let's find the domain of a rational function. So, ang domain ng ating rational function, lahat ng mga real numbers, except na lang kung ang number sa denominator natin ay is equal to 0. So, i-find na muna natin yung domain. So, for example, we have f of x is equal to 1 over 4 minus x squared. So, i-find down natin yung domain dito sa ating rational functions. So, hindi magiging defined ang domain natin kapag magiging 0 yung denominator natin. So, tayo ng trial and error. So, we let x na meron tayong if x is equal to, mag-iisip lang tayo ng number na i-substitute natin sa x na magiging 0 yung denominator. So, kapag kapag ang x natin is 2 or x is negative 2, try natin kung magiging 0 ba yung denominator natin. So, ano yung domain ng ating f of x is equal to 1 over 4 minus x squared. So, let us solve. So, we just substitute the value of x. Yung natin kung ano yung value ng x natin. So, trinay natin na ang x natin is equal to 2. Kasi may exponent kasi yan na 2. So, ang x natin is equal to 2. Tapos, meron tayong exponent na 2. Diyan. So, if we simplify, we have 4. Tapos, minus 2 times 2, 4. So, undefined yan kasi 4 minus 4 is 0. So, ang domain natin ay all real numbers except na lang kung ang x natin is equal to 2. What if negative 2? So, for example, negative 2.
So, ito, hindi na to kasama sa domain natin. Kasi kapag ang x ay positive 2, magiging 0 ang ating denominator. How about kapag negative 2? So, kapag negative 2, lalagyan lang natin dito ng negative. So, negative times negative. Kasi meron tayong exponent na 2. Negative times negative sa rules ng multiplication of integers, positive ang ating makuhang sagot, ang product natin. So, negative 2 times negative 2 is positive 4. So, same pa din. 0 pa rin ang ating denominator. So, ang domain natin, ang function natin is not defined. Hindi defined kapag not defined for x is equal to 2 and x is equal to negative 2. Kasi kapag ang x natin ay 2 at saka negative 2, hindi magiging 0 yung denominator natin. So, hindi nakasali sa domain natin yan. Sa lahat ng domain natin ay mga real numbers except na lang kung ang x mo ay is equal to 2 at ang x ay is equal to negative 2. So, hindi magiging defined yung function natin kapag ito yung value ng x natin. Okay? Sa another example.